Hi guys! Welcome to my vlog! Nagbabalik na naman po ako. It's been a long time bago ako nakapag-vlog ulit. Sobrang dami na nangyari sa aking life. Hindi ko na alam kung ano bang video ang aking i-upload. Pero ayun muna, pasilip muna dyan sa aking darling at sa aking mga kasama. Pupunta kami ngayon sa aking ninang sa Angat, Bulacan para mamitas ng mangga. Ayan, sobrang saya ng pamilya Zaragoza. Ayan, talagang aking jowa ay hindi mapigil ang pagkulangot kahit may video. Ayan, palabas na kami sa aming lugar. At dumaan muna kami sa 7-Eleven dahil 9 o'clock na yan, mga around 9. So, nakaramdam ng gutom ang mga person. So, dumaan muna kami dyan sa pandesala na yan. Yung nauuso ngayon na street pandesal ba tawag dyan. And bumili rin kami ng iced coffee para medyo mabuhayan ng mga dugo. Medyo maraming mga ganap ngayong araw na to. Dahil mamimitis kami ng mangga at mga kalamansi. So, yan. Samahan nyo kami guys today. At sana ma-enjoy nyo tong video na to dahil wala lang, masaya lang. Masaya lang ako ibahagi sa inyo ulit ang aming mga ginagawa araw-araw. Actually, hindi naman ako araw-araw magbe-video. Pero yung mga importanteng araw na marami kaming ganap sa buhay ay maipakita ko ulit sa inyo. So, ayan, nandiyan na kami sa Angat. Yung pababa na yan. Papunta na kami niyan sa farm ng aking ninang. So, shoutout sa aking ninang Maring na kakambal po ng aking nanay yan. So, meron kasi silang puno ng Indian mango na hindi ko alam pero sobrang sarap niya. Hindi ko rin alam. Pero hindi siya yung pangkaraniwan na Indian mango na basta, ewan ko, merong special para sa kanya. So, ayan, andyan na kami sa Angat, Bulacan. And, ayun nga, papunta kami sa farm na yan. And, during the time na bumabiyahe kami, pinagkukwentuhan nga namin yung mga ganap sa mga araw-araw namin ginagawa. Especially ako, yan yung, ano ba yan? Ilog yan sa Angat na yan. So, ako nga iniisip ko, sabi ko, bakit kaya dumarating ako sa point na parang tinatamad akong mag-vlog? Pero iniisip ko naman ay baka nga sa sobrang daming ginagawa. Pero kasi this August, walang masyadong mga event din. So, siguro nakaka-relate sa akin yung aking mga kapatid dyan na mga nasa event industry. Kaya, ito muna, focus muna ako sa pag-vlog at yung mga hindi ko nagawa or na-i-upload during that time, ay maia-upload ko na. So, maipapakita ko na sa inyo ang mga ganap. So, sorry guys kung medyo matagal ng panahon yon yung mga video na yon pero ngayon ko pa lang sila maiba-vlog. And, ayan nga pala, yung papasok sa aking bahay sa ninang ko. And, usad lang ng konti. Ayun na yung kanilang farm. So, papunta na kami dyan. Actually, iyang lugar na yan, hindi ko akalain na meron pa rin palang ganyang lugar dyan. Dahil nga, pag diniretso nyo yan sa may pakanan, hindi papasok dun sa kaliwang side. DRT na kasi siya. So, ayun, kinuha namin actually yung chance na to na makarating din dyan kasi nga wala kaming ganap during that time. So, sinamantala na namin yung time para makapunta na rin kami dyan. At makuha yung bibigay na bibi sa 2 bibi iyon para dun sa birthday ng aking bayaw at ng aking pamangkin. Binigay ng aking ninang yon. Ayan, kita nyo guys, tingnan nyo, para siyang naka-landscape yung lugar na yan, diba? So, bulubundukin din talaga siya. And, paakyat, pababa, ayan, lugar na yan. Pero, hindi naman ganun siya ka-rough road. Actually, maganda yung daan papunta dyan. So, sabi ng ninong ko ay, pagka daw natapos yan, parang meron niyang diretsong papuntang DRT rin siya, pero meron pang mga ibang lugar na pwede siyang puntahan. So, tingnan nyo naman ng lugar, diba? Napaka aliwalas, parang ang sarap mamuhay, ang sarap maglakad dyan. Fresh air actually, kaya nakakatuwa na puntahan siya dahil syempre alam niyo naman pag medyo nasa kabayanan tayo, medyo ang amoy na ng simoy ng hangin ay hindi na ganun ka fresh. So, ang sarap pumunta dyan sa lugar na yan para at least maisip-isip din natin minsan na ay, ang sarap huminga, 'di ba? Wala kang ibang naamoy kundi sariwang hangin, mga dahon, mga damo-damo, 'yan. So kaya na-enjoy namin yung namin diyan yung pagpunta namin kasi nga
unang-una ang inisip namin is, syempre makakuha kami ng mangga, diba? Yun nga, yung masarap na mangga nga na yun. So, pagdating pa lang namin, guys, ayan, nakita na namin agad yung puno ng kalamansi. At sinamantala na rin naman namin talaga ang kabaitan ng aking ninong. Actually, yung ninong ko ang nandyan at saka yung aking pinsan na si Alvin. So, si Ninang kasi ay nakabalik na rin siya sa Saudi ulit. So, yung during that time na yan ay sininong lang din ang nandyan. Pero sobrang bait kasi ng family nila. Kaya pinuntahan namin yan agad. Ayan, ako kita nyo naman yung mga kalamansi. Hindi talaga yan masyadong nakukuhanan kasi yung family naman nila, hindi rin naman sila madamot. Kaya lang, syempre, lagi naman din silang, ay, di ba? Ang muka, talaga namang mukasim ang aking sister. So, nag-start na yan, kumuha dyan. And, yun nga, sabi ko, hindi naman sila madamot. Kaya nga lang, wala sila lagi dyan. Pagka yung may time lang na nandyan sila sa umaga or hindi ko alam kung anong oras. Meron din kasi mga tanim yung kanilang mga kapitbahay niyan. So, kumbaga, nahihinugan talaga sila ng kalamansi. Kaya naman kami, di ba? Dahil mahal ngayon ang presyo ng kalamansi, nasa 120 ata. Kaya sabi ko, lusob tayo mga kapatid. Talagang tayo ay humingi ng kalamansi. At nakikita nyo naman sa lugar, so napakarami ding mga tanim dyan. Ayan yung bibi. Yung bibi na kukuhanin ng aking bayaw para sa kanyang birthday. Namitas na rin ako kasi sabi ko nga ay tuloy na natin. Dahil marami pa tayong kukuhanin. May mangga pa, may atis, may langka. Ayan, di ba? Mga mapagsamantalang pamilya. Dahil mabait nga ang may-ari. Hindi. Actually, yung ninang ko din ang nagsabi sa amin na, sige, pag may time kayo, punta kayo doon para makapamitas din kayo para instead of bilin nga, meron naman sa kanila na karaniwan ay nasasayang lang din dahil nga minsan naabutan ng sabay-sabay na paghinog. So, ayun. So, ayan. Nung time na yan, lumibot-libot muna rin ako. Pinabayaan ko muna ang aking sister at si Matet na kumuha ng kalamansi. Dahil ang aking bayaw naman at si Buyok ay nandoon sa baba at nangunguha na ng mangga. Pero pinuntahan ko muna yung kambing nila. Yan, madami din silang mga kambing dyan. So, yan naman ay safe naman din dyan kasi meron din taong nakabantay kasi nga syempre magkano rin ang kambing ngayon, 'di ba? So kailangan talaga ay ingatan at marami pa yang mga aalagaan diyan. So ang nakakatuwa lang diyan, meron silang plan. Sabi ko nga sa kanila, pagawa nila ng may mga kubo-kubo diyan kasi pwede pag prenup, pwede na diyan ko ituro, at least 'di ba kumita yung lugar kasi sayang sayang kung hindi siya maaalagaan or magkakaroon ng mas maraming tanim or na po pwede naming during the prenup or po pwede kong i-promote ba. So ayun, nakita nyo naman yung aking bayaw at ang aking pamangkin ay ng mangga dyan. So, yun yung sinasabi ko sa inyo guys na sobrang sarap na mangga. So, yan. Kumukuha na sila ng mangga dyan. And, ayan na rin ang aking mga kapatid at pamangkin din. Na pupunta naman sila sa Atisan. Doon naman sila mamimitas ng atis. May gawing dulo doon. Para, ayan, di ba? Namimitas na sila ng atis. Wala talaga kaming sasayanging oras. Kailangan talaga ay mapuno namin ng mga plastic na dala namin para syempre naman sulit ang biyahe, di ba? So, from dito kasi sa amin, going to Angat, mga 1.5 hour din ang biyahe. Pero, hindi naman ganun kalayo, pero, sabi nga, pagka may time lang din, sige, go, lahat ng pwedeng iuwi at makuha ay go lang, kunin natin. So, ang santol, ayan na, yung magkapatid na yan, simpleng mga bata lang sila, sobrang nakakatuwa, mga pamangking ko yan sa pinsan. So, apo ng aking ninang yan. So, nagbabato-batuhan sila dyan ng santol. At, ayan na nga ang aking mother na sobrang saya niya, na alam nyo ba yung atis na yan, ay hindi niya talaga pinamigay. Siya lang daw ang may karapatang kumain ng mga atis na yan. So, ayan na guys yung mangga. Yung sinasabi ko nga sa inyo. Actually, nakaisa na ako dyan. Kaya sabi ko nga kay nanay,
maswerte talaga yung mga maraming lupa or yung malalaki ang lupa kasi nakakapagtanim talaga. Kaya pangarap ko rin talaga na makabili ng malaking lupa kasi gustong gusto ko na meron talagang mga taniman. Alam mo yung pag gusto mo siyang uwian, diba? Dahil fresh air, lahat na, ayan yung pamangking ko, mga mukhang putikan na talaga sila dahil talagang wala nga talagang sinamantalang wala nga talagang sinayang na mga oras. So, ayan na rin sila, nakaahon na rin sila doon sa kanilang pagsusungkit-sungkit ng mangga doon at pagkuha ng mga iba pang mga prutas. Ayan si Matet, hindi talaga yan, magpapaisa din yan si Matet dahil siya ang, mamaya makikita ninyo yung kanyang pagtilad-tilad ng mga langka. So, ayan, marami-raming nakuha, kaya kalahating sakong, Indian mango, na iuwi din nila sa Malolos. Pero kami, may maiiwan sa amin. So, nagutom na nga ang mga tao, at ayan na nga sila, mga nagsisikain na nga dyan, dahil mahaba-habang mga lakaran din iyon sa bundok-bundok. So, may dala rin kaming rellenong bangos dyan, tsaka yung, pork, hamonado ba yan? Basta ganyan. So, meron kaming dala kasi nakakahiya din naman na magpunta din kila Ninang nang wala man lang kaming dala. Ayan, yung manok na yan na tumatalon pa buhay pa ata ay galing din naman yan sa kila Ninang. So, ayan na nga, pauwi na kami at ang sister ko dahil sa kabusugan, inilalaban na lang talaga niya yung cellphone niya na hindi malaglag pero antok na talaga siya dyan. Kaya nagtatawanan kami dahil pilit talaga siyang inilalaban niya nga na hindi makatulog. Ewan ko ba, dahil ba ayaw niyang mabidyohan. Pero sorry, may video ka na sister. So, yan, mga tulog na rin ang mga tao dyan dahil ang aking nanay ay napagod din ata. Hindi naman siya naglakad, so napagod siya. So, ayan, yung aking husband naman nag-aya siya sa palengke ng Kalumpit nung dumating na rin kami sa Kalumpit dahil bibili daw siya ng isda. Ewan ko ba kung anong isda yung matagal na niyang nililihi. Pero hindi pa rin siya nakabili. Hindi ko alam kung saan niya hahanapin yung isda na yon. At nag-ikot na lang kami dyan. Tapos ay sabi nga niya sa akin, hindi nga raw niya makita kung ano yung may sinabi siya, may binanggit siyang isda. Pero hindi ko matandaan kung ano yung pangalan ng isda na yun. Pero ilang araw na rin niya sa akin sinasabi yun. At hinahanap niya talaga. Pero hindi niya talaga makita. Guys, tingnan mo naman ang aming munisipyo, diba? Sa El Mercado. Bagong tayong munisipyo yan. So, yan. Dumating na kami sa bahay at ang sister ko na para bang hirap na hirap siya sa buhay. At talagang sobrang sakit daw ng kanyang balakang. Kaya ume-eksena siya ng mga ganyan-ganyan. So, marami din kami nakuha. At ayan yung langka na parang pabulok na siya. Pero kinuha pa rin dahil gagawing gulay. Yata nila yan. Parang lalagyan ng gata. So, kinuha pa rin nila yan. At ang aking mother, alam nyo ba na naitago na niya ang atis dyan? Wala na kayong makikita ang atis dyan, guys. Hindi nyo na makikita yung atis. Talagang itinago na niya para hindi makakuha ang aking sister. At yung goyabano, inilagay na agad sa rep yan. Wala na raw iuuwi, kundi mangga lang. Binili nila yung mga mangga kasi nga ay meron diyang mga hinog-hinog na mangga na mas unahin daw kainin, sabi ng aking mother. Para hindi mabulukan. Tsaka ilagay lahat sa rep. Yan yung pinili ko lang na mangga. At hindi rin naman ako kumuha ng sobrang dami dahil dalawa lang naman kami na kumakain. Dahil yung husband ko ayaw niya rin naman ng palakain ng mga ganyang mga mangga-mangga. So yan, ayan guys, nag-start na rin si Matet ng kanyang pagtilad-tilad ng kanyang langka na yan. Para pag uwi nila ay okay na. So, yun guys, samahan nyo sana kami sa mga susunod pang mga vlog. Maraming salamat at sorry na sa paghihintay ninyo ng matagal na panahon. Ayun, ingatan po nawa kayo lagi ng Lord at lagi nyo po nawa kami subaybayan. Thank you so much. God bless!